League of Cities of the Philippines or LCPC Mayor Francis Zamora na na-miss ko dahil ang tagal ko nang hindi nakausap. Mayor Francis, good morning. Yes, good morning, Peter, Nika. Una sa lahat, Happy New Year. At yes, matagal na ho tayo hindi nag-usap. But I'm excited to be back on your program. Hi, Mayor. Thank you po. Thank you for being here. So, ano pong napag-usapan, Mayor Francis? Di ba DepEd talaga ang may responsibilidad sa pagpapatayo, pag-establish ng mga classrooms, ano ha? Ano na po naman ang papel ng LGU after the dialogue nitong nakarang mga araw? Yes, Peter, Nika, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, para lang sa inyong kaalaman, no? Ganito po ang sitwasyon. Sa mahabang panahon, kami hong mga LGUs, no? Most of us, in fact, a very big percentage of us, dependent talaga sa DPWH pagdating sa classroom construction. Kasi hindi naman po lahat ng LGUs may sapat na pondo para magtayo ng ganitong mga infrastructure projects. At nakita nga natin dahil rito, no, naging very centralized po ang classroom building construction. At ang resulta ay kakaunti ang kanilang nagagawang mga classrooms. And because we are now experiencing a big shortage, no, sa classrooms, meron dalawang mahalagang hakbang ang nangyayari ngayon. Number one, ang ating Pangulong Marcos mismo ay nagbigay ng direktiba na dapat nga ho ay mga LGUs na ang magsagawa ng construction ng classrooms. This is part of the President's empowerment of LGUs. Alam niyo, no? Ito, I can really say for a fact, in my 3 terms as mayor, ito ngayon nararamdaman ko talaga na in-empower ni Pangulong Marcos ang LGUs by way of downloading funds to LGUs. So, meron din po tayong tinatawag na CAP Act. Ito po yung Classroom Building Acceleration Program Act. Ito naman po isang panukalang batas ni Senator Bam Aquino kung saan yung pondo nga po, no, para dito ay nilalaan sa mga lokal na pamahalaan. Now, ang role po ng DepEd is to ensure that once downloaded na po ang pondo sa mga LGUs, ay magawa po within standards yung mga classrooms na ito. Because if we will rely on just the DPWH, then ito nga ho nangyayari, no? Kakaunti lamang ang kanilang nagagawa. There are close to 1,500 municipalities and 149 cities all over the Philippines. Kung sabay-sabay ho, makapagtatayo ng mga classrooms ang lahat ng LGUs na ito. Just imagine how many classrooms you can build every year, as opposed to just relying on the DPWH. But of course, before ho ma-downloadan ng pondo, kinakailangan ho talaga ma-meet ng LGU ang mga requirements. Hindi naman ho ganun ka-komplikado actually, no? One is you have to formally write the DepEd that you would like to undertake classroom building construction. Dapat to mapakita nyo na meron kayong kakayanan na magtayo ng ganitong mga infrastructure projects. Okay. Of course, yung background din ng LGU, no, sa experience niya at yung fiscal management ng LGU. So, once pumasa po dito sa panuntunan nito, then madadownload na po ng pondo ang mga LGUs and then we can start constructing classrooms already. Ayun. So, pero ano pa rin yan, sorry partner, no? For clarification lang din po, no? Kahit ang LGU ang susulat for the budget pa rin ito ng DepEd, LGU lang ang magsisimulang mag-construct. Rika, this will be downloaded to the LGUs. So, ibig sabihin, magiging pondo na ng LGU po yan. Pero kinakailangan po ay within the standards ng DepEd. Dati ho kasi, national government fund siya through the DPWH. Now, the difference is, once na-download kasi ang pondo po, no, it becomes the LGU's fund already. At ang kaibahan din yan, ang accountability now falls on the shoulders of the mayors dahil ang pondo po basically nag-emanate na from the local government unit. So, mas mababantayan po namin yan sapagkat una-una, yan po ay pondo na ng lokal na pamahalaan. At because we are on the ground, Peter, Nika, madalas na ako natatanong, Mayor, baka naman magkaroon ng kalokohan na naman yan pag LGU na ang magsagawa, no? One thing I... Hala, may umikot kami sa aming mga barangay. So, madali kaming singilin ang aming mga mamamayan pag makita nilang substandard yung mga classrooms na ito, lalong-lalo na kung ghost project siya. No? So that's the difference. Kasi dati ho, no? Because nasa national government siya, ay minsan hindi na ho talaga dinadaan sa LGUs yan. No? Bigla na lang
nagko-construct, naghuhukay, nagtatayo ng mga gusali. So ito ho, mas may accountability ngayon yung mga LGUs because basically pondo na ho namin ito downloaded to us. Meron na ba kayong mga terms of reference dito, Mayor Francis? I mean, malinaw ba kung ano ang gagawin, ano ang accountability? Meron bang mga project study template at gaano katagal mula sa pagda-download ng pondo magdi-deliver ang isang LGU on X number of classrooms? Yes, Peter, meron MOA na pipirmahan. There will be a memorandum of agreement between the LGU and the DepEd. Doon ho enumerate yung mga terms and conditions, yung mga roles and responsibilities ng both parties. That will be our guide as we start constructing the classrooms. Now, pagdating sa timeline, meron kasi tayong usual procurement process. No? So, sundan po natin yung usual procurement process na yan. Merong posting ho ng project, tapos magkakaroon ho yun ng bidders dito sa PhilJEF, sa tinatawag, no? Ito po ay open bidding naman sa lahat ng gustong sumali. Then once ma-award po yan, then the timeline starts. So, ang mahalaga rin po rito, Peter and Nika, the LGUs must be able to show saan nila itatayo yung classroom. Meron bang sapat na lugar pa, lupa, o kung saan ang location. In our case in San Juan, since maliit po ang aming lungsod at madami-dami na rin po ang aming mga gusali, ang gagawin ho namin yung mga older 1- and 2-story buildings so namin, we will demolish and convert into 4 stories, 5 stories, even 8 stories. Kami po kasi vertical development talaga ang dapat because we are small. Others who have more land area, pwedeng horizontal development po sila. So, part of the evaluation really is saan ba itatayo, no? I-evaluate po yan ng DepEd. Oo, Mayor Francis, yun na nga po. Yung, hindi naman lahat karakaraka mabibigyan ng madadownloadan ng pondo. Tama so, po yan. paano po Tama yung, po yan. who sets the priorities kung sino ang bibigyan at magkano ang ibibigay? DepEd po ba lahat yan? Apo, ganito po yun. No? Through the CAP Act of Senator Bam Aquino, meron nakalang pondo po para dyan. And during the Mayor's Dialogue, which I took the initiative to host the other day po in San Juan, wherein 240 city and municipal mayors attended from all over the country. No? Isang manifestation na maraming mayors talagang gustong magsagawa nito. Pinaliwanag po ni Senator Bam Aquino na may sapat na pondo. So hindi pondo ang problema dahil this is the biggest education budget ever, no, in the history of our country. At itong 2026 national budget natin. So, ang mahalaga nga, kaya ba ng LGUs mag-undertake nito? Meron mong sapat na lugar. DepEd will evaluate this. That's why yung applications po nagsimula na, no? Merong hong batches yan. Okay. The first deadline is February 4. Kung merong mga LGUs makapag-meet na ng February 4 deadline, they become the first batch. Ang San Juan, syempre, nag-submit na kami. Talaga? Nag-submit na po kami. Mukhang kayo yung una sa pila. Kailangan mabilis ka dyan, di ba? Because i-evaluate na ngayon yung first batch. Let's assume, just for the sake of argument po, let's assume 300 LGUs submit during the first batch. I-evaluate na po yan. Sino ho yung nakapag-meet ng criteria, sino yung merong experience na when it comes to constructing infrastructure projects. Of course, you have to show that you have good fiscal management, wala kayo naging ghost projects, substandard projects. Meron hong committee na mag-evaluate po niyan from DepEd. And the Committee on Basic Education, headed by Senator Bam Aquino, will have oversight over the construction. So, babantayan ho ito na mabuti ng committee ho ni Senator Aquino. At yan po ang magiging proseso. Batch 1 pa lang ho yan. There will be several batches ho, no? At yan po ipinaliwanag ni Secretary Angara during our dialogue the other day. I think maganda po yung hangarin na at mapapadali talaga pag dinownload na sa LGU yung mga pondo. And if may kakayanan ng LGU to quickly magpatayo, no, ng mga eskwelahan. Pero iba-iba rin po kasi ang pangangailangan ng iba-ibang mga lugar. Sabihin po natin for mga malalayong mga far-fetched places, barangays na nakikita natin na ang mga bata ay tumatawid pa ng ilog para lang magkaroon ng eskwelahan, di ba, makapasok sa school. These are impoverished places na hindi naman po afford yung
magkaroon ng sarili nilang makapagpatayo o merong kakayanan na makapagpatayo agad. Paano po yung ganito kung mahihirapan sila umpisa pa lang? In Rika, that's why popondohan po sila through the CAP Act. No? Gaya ng sinabi nyo, meron ng ibang mga LGUs, hindi naman ganun kalaki ang mga budget. This is where the CAP Act comes in because yung needs po nila, for instance, let's take for example, I am a mayor of an LGU in the province na hindi ganun kalaki ang budget. Then, ang requisition ko po, i-itemize ko ho ron. Kung kulang ako ng 300 classrooms, I will indicate there, I need 300 classrooms for K to 12. Ito yung mga location na bakante po sa aming lugar. Ito yung bilang ng mga mag-aaral na makikinabang dito. Isasubmit ko ngayon yan sa DepEd along with my criteria and my requirements. No? So, yung criteria po, no, kailangan na ma-meet ko yun upang kapag evaluate siya ng DepEd ay pumasa ako. Once pumasa ako, at sabihin ng DepEd, sige, approve yung request for 300 classrooms, matadownloadan na yung kami ng pondo. Ganun po ang process na. Now, other cities that may not need it as much, no? Maring yung iba, baka hindi na nga sila magsulat kung sa tingin nila kaya na nila. Or baka yung iba, 30 classrooms ang request, 50 lang. No? Depende po yan. No? It is a customized approach. But what's important, Rika, yung standard design ng DepEd po ang masusunod. Hindi pwedeng yung LGUs kanya-kanyang design ng mga classroom. Meron pong template na susundan po pagdating sa construction and design. What about schools for special education? Ito po ay binanggit kasi is for public schools. No? I don't see any impediment kapag special education classrooms because ang SPED naman po, ang SPED no? Ang SPED ay within the parameters din naman ating public school system. Meron tayong mga SPED schools sa ating DepEd schools. So I don't see any problem naman po. We're talking about the classrooms lang naman po, no? Not really the curriculum. So I don't see any problem with the SPED schools. Hindi po ba nakahiwalay yung mga SPED school dun sa mga regular schools natin for DepEd? Meron pong ano ho, ma'am, meron pong for instance in our case, we have 13 public schools in San Juan. Meron nung ilan doon ay sila yung nag-handle ng SPED students po. But here's where it gets quite iffy, Mayor Francis, kasi sasabihin nila, nako, ayan na naman. Oo, mula sa mga kontraktor at mga kontraktor, dadalin man ngayon sa mga mayor. Ano po ang built-in check and balance kaya na pwede nating asahan outside of the Commission on Audit para alam natin na hindi ito yung tinatawag nilang same dog, different collar? Well, Peter, ito po, Enrica, no? In light of all of these controversies sa flood control, ito mga anomalya nakikita natin, mulat na po ang ating mga mamamayan sa mga paraan ng pagnanakaw, ng korupsyon, no? Panlilinlang. So nakikita na ng ating mga mamamayan yung mga galawan, kumbaga. No? And again, since we are on the ground, since we are with our constituents every day, so makikita naman yan ng mga mamamayan kung si Mayor gumagawa ng substandard na mga classrooms. Filean niyo ho kami ng kaso. Report niyo kami sa ombudsman, kasuhan niyo ho kami. Again, this is a challenge of course to the mayors because for the first time, no, madadownloadan kami ng pondo para sa pagtatayo ng classroom. So during the forum, I mentioned to all 240 mayors present, ito ang ating pagkakataon, gawin natin ito ng tama. Never tayo nabigyan ng ganitong pagkakataon dati. It's our time to shine. Let's make use of this opportunity at huwag tayong gagawa ng kalokohan. Sapagkat para sa atin to, para sa ating mga mamamayan. Again, nandiyan naman po ang mga korte natin, ang ombudsman, sandigan bayan, no? Kung mayroong mga kalokohan ng mga mayors, filean nyo kami ng kaso. Paalala lamang, dapat walang conflict of interest. No? Hindi pwedeng ang mga mag-constructan ay mga mayors din. No? Of course, hindi po pwede talaga yan. I mean, that is basic, very basic po talaga yan. Bawal talaga po yun. At pwedeng kasuhan agad-agad yung ganyan mga pagkakataong mayors din na magko-construct po ng mga buildings. Your tractor ang tawag doon. Hindi na contractor. Sa San Juan, walang ganyan. Kaya mo ayan, opo. Mayor Francis, ito, pakisagot nga ito.
Kayo ang president ng Manila Council, Metro Manila Council. Kayo ang national president ng League of Cities of the Philippines. Baka naman wala nang matira doon sa mga probinsya at mga bayan-bayan. Oo, dahil kayo na yung naunang nag-apply eh. Hindi naman po. Of course, again, malaking pondo po ito, Peter and Rica. No? It's enough for everyone. As I mentioned earlier, this is the biggest education budget ever in the history of our country. At meron talagang sapat na pondo para sa mga pangangailangan ng ating mga LGUs. And this is a continuing program. Hindi lang ito pang 2026. Moving forward na ito. No? Kaya nga no, ang challenge dito is, ito merong nakala na pondo. Magagamit ho ba yan? Kasi kung hindi ma-utilize lahat yan, then maybe next year bawasan na yan. Kasi sasabihin, naglaan kami ng pondo para dito, hindi naman pala nagamit. Baka bawasan ho yan next year. That's why nga po, no, during the meeting, the dialogue the other day, even Senator Bam and Secretary Angara mentioned, no, magsimula nang mag-apply yung mga LGUs. Because all of these things that we're discussing are useless kung hindi tayo a-action, kung hindi tayo gagalaw. No? So kung meron ako mga kapwa-mayors na nakikinig po ngayon, nanonood, mga city and municipal mayors, magsapinta po tayo, hinihintay na po ng DepEd ng ating mga sulat, ang ating mga submissions para makapagsimula na sila mag-evaluate. At sa mga makakapasok sa batch 1, batch 2, batch 3, yan po ay depende kung gaano ka-sinop tayo at gaano ka-tiyaga, no? Pagsumite ng mga hinihingi po nila. Oo, nang malampasan naman na natin yung 11,000 pero 2,000 lang yung nagawang classroom because we really need this for the children of our future. Mayor, maraming salamat po for joining us this morning. Tawagan ka po namin ulit next time pag may mga susunod po kaming itatanong. Huwag ka po magsawa, Mayor, ha? Thank you po. Yes, maraming salamat po sa pagtawag at just call anytime pag may katanungan po. Sige po, Thank you, salamat po. Mayor.